Iniimbestigahan na ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang pagbili nila ng lupa mula sa kumpanyang Basa Guidote Enterprises na pag-aari ng pamilya ni Mrs. Cristina Corona. Nangyari yan sa administrasyon ni Nooy Manila Mayor Lito Atienza. Napag-alaman kasi nilang hanggang ngayon sa Basa Guidote Enterprises pa nakapangalan ang titulo ng lupa. Sinusubukan pa rin po naming kunan ng pahayag si dating Mayor Atienza tungkol dito. May report si Sherry Ann Torres. That Cristina Corona shall execute, sign, and deliver such papers, documents, or other writings of whatever nature and or kind as may be necessary for the sale, transfer, and disposition of the above-mentioned property, together with improvements thereof. Ito ang sinasabing lugar sa Sampaloc, Maynila ni dating Manila Mayor Lito Atienza na binili raw sa ilalim ng kanya administrasyon noong 2001 sa halagang 34.7 billion pesos sa Basa Guidote Enterprises Incorporated o BGEI na kinatawan naman noon ni Ginang Cristina Corona. 34,000 pesos per square meter ang naging bentahan sa 1,040 square meter na lupain ng BGEI na ayon kay Atienza malinis na transaksyon. Pero duda rito si Mayor Alfredo Lim na nagpapaimbestiga na tungkol dito. Lalo pat sa impeachment trial lang daw nila nalamang may ganitong transaksyon. Nalaman din daw nilang maliban sa nakapangalan pa rin sa BGEI ang titulo na lupa, wala rin daw kopya ng naturang titulo ang Manila City Government. The Register of Deeds gave me a copy of the Basa Guidote title, still clean. It's still in the name. The property is still in the name of Basa Guidote, and it has not been transferred to the City of Manila. And this transaction took place in 2001. How come? Depository of all titles of the City of Manila. Then depository, the CGSO office told me that they have not, they don't have a title on Basa Guidote. Then we inquired about with the city administrator, the same thing. And the city engineer's office also, there is none. Nasilip din nila ang suspension of payment at notice of disallowance mula sa city auditor na ang ibig sabihin dapat palitan ni Atienza ang kinuha niyang 34.7 billion sa city budget o mananagot siya rito. Bago raw magmayo, tapos na ang investigasyon ng Manila City Hall. His officials should have informed me about it, and he was expected to know what had happened, because by then he could have taken action or steps. Yes, they are more liable. They are more liable. Dating hilera ng bahay, itong lugar na kinatatayuan ngayon ng bagong palengke ng Sampaloc. Pero ang nangyari, yung pagkakalipat dito sa mga tindera, nagdulot daw sa kanila ng matinding pagkalugi at ang mga residente napalitan naman ng kalungkutan. Ang pruweba ng pagkalugi ng mga tindera dito, ang gulay na ito. Noon, palibasay isang buo lang, yung ground lang. Hindi kamukha ngayon na 3 floor. Mabilis sila noon. Ngayon daw maliban sa matamlay na tinda, kabado rin ang mga tenant ng Sampaloc Market. Baka raw kasi kalaunan, bawiin pa ang kanilang pwesto sa palengke. Lalo pat wala pa pala sa pangalan ng Manila City Government ang titulo ng lupang ito. Naalala po talaga dahil mawawalan po kami ng hanap buhay. Pinaglaban namin to eh. Oh. Mawawalan kami ng trabaho, ay ng hanap buhay. Bigo ang GMA News na makuna ng pahayag si Atienza tungkol dito. Ang depensa naman, kumpiyansang maipapaliwanag ng husto ang tungkol sa lupa. Sa lakas daw ng kanila mga testimonya at ebidensya, di na raw nila kailangan pang iharap ang mag-asawang Renato at Cristina Corona sa impeachment court. Sherry Ann Torres, GMA News.